Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Itong si Alan. At ito pa, mga kabunyog Oh, alam nyo, siya pa ang nag-aalok kay Win Gatchalian ng win-win solution. Sabi niya, okay, may proposal ako, may nakikita akong solusyon, sabi niya. Sabi ni Alan Peter Cayetano, sabi niya, may nakikita akong solusyon. Parang, siyempre, pinapaabot niya kay, kay Win Gatchalian yung proposal niya na yon, ano? So, ang sinasabi ni Cayetano, ang proposal niya, hindi niya pa naman sinasabi, pero ang sinasabi niya, mag-meeting daw. Mga kabunyog. Ang sinasabi ni Win Gatchalian, mag-meeting daw sila ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano, mag-meeting daw sila ni Win Gatchalian. May naiisip na daw siyang solusyon para daw matapos na tong na to. Ngayon, marami ang nagsasabi, alam na namin yung solusyon na yan ni Alan Peter. Alam na namin yan. Ang solusyon na i-offer niyan ay term sharing. Yun, term sharing. Yan ang i-offer niyan. Kasi mahilig sa ganyan, yan si Cayetano. Katulad nung kay Alan Peter, nung panahon na natapos na yung term niya sa Senado, tumakbo na lang siyang congressman. Congressman na lang siya ng Taguig. O ngayon, nung congressman siya ng Taguig, panahon ni Duterte, syempre malakas siya kay Digong. Ayun, gusto niyang maging speaker. Pero syempre, si Lord Alan Velasco, gusto rin maging speaker. Ang suportado nila Sara Duterte, si Lord Alan Velasco. Ayaw nila Sara Duterte kay Cayetano. May isa pang nag-a-aspire noon na speaker, si Martin. Ang ginawa noon, nag-term sharing sila. Si Martin Romualdez, give up na yung kanyang pag-aspire na maging speaker. Siya na lang yung majority floor leader. Yung dalawa naghatian ng term. Itong si Cayetano at saka si Lord Alan Velasco. Yan na naman yung ino-offer niya ngayon. Yan na naman yung ino-offer niya. Ang ino-offer niya, sinasabi niya, I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo. May naiisip akong solusyon. Kasi sabi niya, umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President. Kasi yung 3 libro na hawak ko, yung Senate Rules daw, yung Constitution, Bible, ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Siya yun. Sabi ko, wala. Talagang matindi na ito. So, parang kay Cayetano, para matapos na yung impasse, siya na daw ang magpo-propose, may ipopropose daw siyang solusyon. Kaya nagpo-propose siya ng meeting nila ni Win Gatchalian. At ang sinasabi niya, pag nag-meeting sila, ipopropose niya yon. Kasi, sabi niya, may dala siyang libro, 3 libro. Biblia, 1987 Constitution, at yung rules ng Senate. Sa lahat daw ng yon, Biblia, 1987 Constitution, at saka rules ng Senate, siya daw ang legal na Senate President. Kaya dahil siya daw yung legal na Senate President, at para masolusyonan na yung impasse, mag-usap daw sila, mag-meeting daw sila. Hindi niya naman sinasabi kung anong ipopropose niyang solusyon. Pero marami ang nagsasabi, maraming nag-a-agree, ang ipopropose niyan, term sharing. Sigurado tayo dyan. Alam naman natin ang unang isip niya ni Cayetano. Term sharing. I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. No? By the way, guys,
Let me go to that muna na mabilis. Ito. Sabi po sa Philippine Constitution, hindi lang to sa rules, sa Philippine Constitution, nakalagay po dito, the Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its members. Of all its members. Iba po yun sa sinasabi dito, a majority of each house shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day. So yung a majority of each house and a majority of all its members, magkaiba yon. At sinasabi din dito po na, ito, meron po kasi dito yung about each house being able to pass its own rules, no? Each house may determine the rules of its proceedings. So kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po, yung secretary, yung sergeant at arms, Senate President pro tempore at Senate President, 13 ang kailangan. Kasi all members. So, ang Constitution ay nagbibigay ng power sa rules at sinasabi po dito sa dalawa na kailangan 13. So, kung walang 13, hindi kayo tunay. Oh, yan. Kaya lang, nasa posisyon pa ba siya ngayon para mag-propose ng term sharing? Sa lahat ng mga ginawa niya, sa lahat ng ginawa niya, sirang-sira na ang Senado dahil sa ginawa niya. Tapos ikaw, ano ngayon? Nasa ano ba siya? Siya ba nakakaangat ba siya ngayon na pwede niyang gamitin na leverage, na siya ang may leverage, political leverage? Ha? Wala, hindi na equal footing to. Wala, ano na talaga ito? Wala na sa reality ang mga naiisip nito ni Cayetano. Ang reality, wala na siya. Sabi nga ni retired Associate Justice Adolfo Ascona, technically, yung titulo ng Senate President, siya pa. Kasi hindi pa nakaka-elect ng bago. Kasi kailangan talaga 13. Pero wala na siyang control sa Senate. Wala na siyang control. Ang bagong majority liga sa Senate ay yung grupo nila Gatchalian. Yun yung reality. Kaya, ano pa naman yung ano mo? Ano pa yung leverage mo para ikaw yung magsabi ng solusyon? Ang pwedeng gawin niya para hindi na masira ang Senado at siya rin, mag-graceful exit na siya. Para kasing ano niya, so, ang gusto niya, yun na nga, kung term sharing yan, ibig sabihin, kapituko ka eh. Kapag ang pinopropose niya ay term sharing, kapituko siya niya. Kasi ibig sabihin, talagang ano na siya, ayaw na sa kanya ng mga kasamahan niya sa Senado. And yet, lahat nagsasabi na ano na siya, wala na siyang control sa Senado. Yung titulo na lang ang nasa kanya. At kahit yung title niya na yan, paano na rin yan? Isa na lang ang kailangang lumipat galing doon sa grupo nila. Sa ngayon, nung Blue Ribbon Committee hearing, ang nagpakita na lang, siya, si Alan Peter, yung kapatid niya siyempre, loyal sa kanya yon. Tapos si Marcoleta siyempre, saka si Amy, saka si Padilla, o Dilima, plus si Loren, o 6. Yung 10 nila na natitira pa, yung 4 hindi na umiimik. Si Joel Villanueva, yung magkapatid na Villar, at saka si Bongo. Ibig sabihin, sa 4 na yon, malaki ang posibilidad, isa doon, lilipat na, or baka 2, or baka 3. Kaya, ano na yan? Tapos ikaw pa ngayon yung may ganang mag-propose ng win-win solution. Ay, ewan ko. Pinupropose niya yun kay Win Gatchalian. Anong akala niya? Saka mainit na sa kanya ang mga senador. Lalo na sila Tulfo, di ba? Sabi ni Erwin Tulfo, willing kaming makipag-usap sa lahat ng mga senador, mga kasamahan naming senador, except Alan Peter Cayetano. Ganun katindi. Ganun katindi ang ang posisyon nitong mga senador, lalo na sila Erwin Tulfo, kasi talagang sagad sila dito ng pasensya kay nawala na yung pagrespeto nila,
pasensya dito kay ano, kay Alan Peter kasi ang tindi naman talaga. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.